Anong ibig mong sabihin? Pinakulan mo siguro ako kaya wala pa akong asawa no? Nakangusok ng sumbat sa kanya at napakalakas na naman ang tawa niya. Baliw! Nope, I would never do that. Babait lang sa akin ang tadhana kaya pinag-aantay niya yung destiny ko. Lalong kumunot ang noo ko dahil sa pinagsasabi ng kapreng to. Ano ba naman daw ang connect nun sa tanong ko? Hindi ka ba talaga makakapunta sa party? Halata ang lungkot sa boses niya dahil sa tanong niya. Bakit naman siya malulungkot? Para namang may mahalaga akong kontribusyon sa kumpanya nila. Sorry, hindi talaga ako makakapunta tsaka wala naman akong kakilala dun eh. Magmumukha lang akong timang. Sagot ko sa kanya at muli ko siyang narinig na napabuntong hininga. Kung ganon, huwag ka munang lumabas. Pag-usap muna tayo. Ramdam ko ang mga titig niya sa akin habang sinasabi ang mga yon. Problema nito. Bigla-bigla na lang magpapakita after more than 10 years mula sa breakup nila. Tapos ganito siya umasta ngayon. Like, duh! Wala naman tayong dapat pag-usapan ah. Sagot ko naman sabay tingin sa labas ng bintana. Muli siyang napabuntong hininga. About us. Aniya, kaya taas kilay akong napatingin sa gawin niya. Wrong move pa yata yun dahil parang bigla yata akong bumalik sa nakaraan dahil sa mga titig nito. Flashback. I'm sorry, Ali, but I think we need to break up. Napasinghap ako sa sinabi niya. Okay lang kami kahapon ah, tapos ngayon nakikipag-break na siya. So, wag naman ganyan. Wag ka namang magbiro ng ganyan. Ano ba? Iiyak na talaga ako. Di ako nagbibiro, Ali. I'm really breaking up with you. I just realized that someone is worthy of me more than you do. I'm sorry, Ali. Hahawakan pa sana niya ang mga kamay ko pero umatras ako kasabay niyang pag-alpas ng mga luhang pilit kong pinipigilan kanina. Sige to, okay lang. Sino ba naman ako para sa isang katulad mo? Sorry ah. Sorry if I'm not worthy enough for someone like you. Nakayuko kong sabi habang humihikbi. Pilit kong pinahid ang mga luha ko para sana diretso ko siyang makausap sa huling pagkakataon. Pero wala eh. Wrong move. Kasi kasabay ng pag-angat ng tingin ko sa kanya ay ang paglantad ng bagong babae na nakakapit sa braso niya. Maganda at bagay na bagay sila. Ano nga bang sinabi ko sa babaeng katulad niya? Ganda at height pa lang, talo na ako eh. Sige. Salamat sa lahat, too. Pagkasabi ko nun eh, agad akong umalis. Patakbo kong tinungo ang gate ng university. Sumakay ako ng jeep para makauwi. Pagdating ko sa bahay, ay madaming tao nag-organize para sa birthday ko. Birthday ko, pero broken-hearted ako. Bakit kailangan magkasabay? Mapakla akong ngumiti. Happy birthday to me. End of flashback. So sorry about that, Ali. Okay lang. Wala naman na tayo para magpaliwanagan pa, no? Tsaka ilang taon nang lumipas, kalimutan mo na yun kasi ako limot ko na yun. Pagpuputol ko sa kanya. Nabigla lang ako nang hawakan niya ang kaliwa kong kamay na nakapatong sa hita ko. I just feel like I owe you an apology for being a jerk that time. God knows how much my conscience ate me. Dahil alam kong birthday mo nun. I went to your birthday party anyway. Napatingin naman ako sa kanya dahil sa sinabi niya. Seryoso? Napatango naman siya kaya kusa akong napangiti at napabitaw sa pagkakahawak niya sa kamay ko.
Why are you smiling? Taka niyang tanong sa akin. Ikaw kasi ang wish ko noon bago ko hinipan yung birthday cake ko. Natupad pala kasi pumunta ka. Nakangiti kong sagot sa kanya. At kita ko kung paano nagliwanag ang mga mukha niya. Dahil sa sagot ko. Oh? Ang saya mo yata. Tanong ko naman sa kanya. I just feel so lucky because I've been part of Alison Ramirez Regis. Nakangiti pa rin aniya na para bang isa sa mga sinabi niya ang pinakamasayang pangyayari sa buhay niya. Asa pa ako, no? Akala ko pa naman kung ano na. Oh, magsisimula na yung party mamaya. Alis na! Pagtataboy ko sa kanya. Tinataboy mo na ba ako? Di mo na nga ako pinakinggan. Hindi mo pinakinggan ang explanation ko. At itataboy mo pa ako ngayon. Nakakasakit ka na. Pagtatampo niya. Sus! Wag mo nga akong niloloko. Itabi mo na yung pag-explain mo for the future references. Pagsusungit ko sa kanya, na ikinatawa lang niya. I can't believe nakaharap kita ngayon and you're already a mother of two. Eh di wag kang maniwala. May I can't believe kapag nalalaman dyan. Sungit mo, meron ka no? Tanong niya na nakakaloko sabay tingin sa baba ko. Shucks, lantad ang legs ko. Automatikong na itinakip ko ang mga kamay ko sa aking mga hita na para bang matatakpan nito ang kabuuan ng hita ko. Huwag ka nga tumingin, singhal ko sa kanya na ikinatawa niya. Kinder pa lang ako, tinuruan na akong i-appreciate ang mga magagandang tanawin. Ngisi-ngisi niya na nakakapagpainit na naman sa pisngi ko. Diyos ko, mamamatay yata ako sa kalokohan ng lalaking to. Seryosong usapan, Ali. Hindi totoo yung reason ko nung nakipag-break ako sa'yo. Kaya lang ako nakipag-break at napilitang makipaghiwalay kasi aalis na ako nung kinabukasan pa Amerika. Ayaw lang kita itali sa LDR para ipagpatuloy mo ang normal na buhay mo. Kaya kahit masakit, kailangan ko yung gawin. That girl na kausap po, na nakita mo, na nakaangkla sa braso ko, that was Eunice, my cousin. Kinausap ko lang siya para maging convincing ang acting ko. Paliwanag niya. Ramdam ko naman ang sinseridad, kaso hindi mawala sa akin yung tampo. Sana nagsabi na lang siya ng totoo. Kaysa naman ganun na nagsinungaling pa siya. At kailangan pang sa birthday ko itaon yun? Ganon? Sumbat ko sa kanya. Napayo ko na naman siya. Well, that was again my mistake. Hindi ko na kasi agad naalala kaya ganun. Tila nanghihinayang aniya. Ouch naman. Buti na lang din pala kasi baka nakipag-break din ako sa'yo nung araw na yun dahil hindi mo pala naalala agad ang birthday ko. Pagbibiro ko sa kanya at tatawa naman siya. Sorry talaga, Ali. Muling sinabi niya. Napangiti naman ako sa kanya. Matagal na yun. Huwag bastak sa past. Sabi nga nila, forgive and forget. Wala na yun. Matagal naman na saka at least nagka-chance na magkita tayo ngayon. Musta naman ang buhay ng isang second choice chance? Pagpapalit ko ng usapan. Eto, ayos lang pero may kulang pa din. Napakunot noon naman ako sa sagot niya. Ano naman yun? Taka kong tanong. Sino? Hindi ano. Sagot niya. Kaya napaiwas na ako ng tingin. Baka tinatakasan nito ang asawa kung meron man. Imposibleng wala. At sino naman kung ganon? Malalaman mo sana kung sasama ka sa party kaso ayaw mo eh. Don't worry. Sisiguraduhin ko sa iyong masusundan pa ang pagkikitang ito at mas mauunawaan mo ang pakay namin sa iyo. Seryosong aniya na tila nagdulot ng kaba sa sistema ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Curious talaga ako eh. What does he mean that pakay nila sa akin?
Malapit nang magsimula ang party. Kailangan ko nang mauna. Next time na lang ulit. Pagpapaalam at same time, pag-iwas niya. Oo nga pala, sige. Akmang bubuksan ko ang pinto para sana bumaba, pero pinigilan niya ako at siya ang unang bumaba para pagbuksan ako ng pinto. I'm really glad of seeing you again, Ali. Salamat. Thank you, Ali. Napatango na lang ako kahit medyo naguguluhan ako sa kung ano bang pinagpapasalamat niya. Hala na nga! 2 araw na mula nang mapadpad dito si Second, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatulog dahil sa pinaggagawa niya. Nakakainis! Nakakainis! Bakit ba kasi ako apektado? Sigurado naman na wala lang yun sa kanya. Flashback. Sige, alis na. Baka maliit pa ang tagapagmana. Biro ko sa kanya para paalisin na siya at alam kong malapit na talaga magsimula ang anniversary celebration ng company nila. Maunta ka na pumasok, saka ako alis. Pagpapauna niya sa akin. Ha? Okay, sabi mo eh. Ingat ka. Habilin ko saka tumalikod sana para pumasok na. Ali? Wait. Taka akong lumingon sa kanya. Seryoso siyang nakatingin sa akin kaya napataas ang kilay ko. Problema nito? Napasinghap na lang ako nang bigla siyang lumapit, saka ako hinapit sa bewang. Oy! Ano ba? Bitawan mo nga ako! Pagpupumiglas ko para pagtakpan ang pamumula ng pisngi ko. Ang bango-bango niya, grabe. Napaangat ang tingin ko sa mukha niya, kaya nakita ko kung paano gumalaw yung Adam's apple niya habang nakatitig sa labi ko. Shucks! Hahalikan niya ba ako? Mabango naman siguro yung hinango ko, no? Grrr! Ang landi mo, Ali! Agad ko namang tinakpan ang bibig ko. Napakunot noon naman siya. Akala ko bibitawan na niya ako pero mali ako. Dahil imbes na palayain niya ang mga baywang ko, ay mas inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko. Kasabay no ng paghalik niya sa palad kong nakatakip sa bibig ko. Sa gulat ko ay nanlaki ang mga matang natanggal ko ang palad ko mula sa aking bibig. Pero wrong move na naman yata dahil hindi pa ako nakaka-recover mula sa halik niya sa palad ko ay naramdaman ko na naman ang malambot niyang mga labi sa nakaawang kong labi. Imbis na itulak ko siya ay napapikit ako kasabay ang paggalaw ng labi niya. Dahan-dahan lang at bawat hagod ay tila dinadala ako sa ibang mundo. Shucks! Hindi ito pwede. Aatrasa na ako pero nauna siyang bumitaw saka pinagdikit ang mga noo namin. I was left with no choice but to look in his eyes. I miss you, Ali. I'm glad you're still unmarried. Kaya di naman siguro masamang halikan kita, no? Aniya sabay balik sa nakaloloko niyang mga ngisi. Gulay-nis! Anak kong kamatis. Tinulak ko na lang siya sabay iwas ng tingin. Alis na! Yun lang ang tangi kong nasabi. Narinig ko naman ang pigil niyang tawa. Kakabwisit lang talaga siya. Sige, sabi mo eh. Akala ko aalis na talaga siya pero pagharap ko muli sa kanya, ay yung labi niyang sumalubong sa labi ko. Good night, Ali. Sabay kindat. With that, pumasok na siya sa kotse niya nang hindi man lang ako inaantay na mag-react. Wow! Nakakainis talaga. Nakakainis talaga ang lalaking ito. Nakahalik-halik-halik pa siya. Grabe namang halik ko. Napakatanga ko naman. Ang tanga-tanga mo kasi, Ali. Bakit parang kinikilig ako? End of flashback. Nakakainis ang second na yun. Kung makaasta, boyfriend pa din. Baka mamaya may asawa na yun. Imposible naman yatang wala. Kahit mas matanda ako kaysa sa kanya, baka mas nauna pa siya ng mag-asawa, no? Sa gwapo at yaman niya. Pero, bakit pa siya nang hahalik? Makatulog na nga lang. Ayan. Late tuloy ako nagising kinaumagahan.
Buti na lang wala muna akong kliyente na kikitain ngayon. Oh, ready for school na pala ang mga little angels ko. Sabay halik sa mga pisngi nila. Mami, may family day kami next week. Pero mag-isa mo lang, Mami. Sinong isasama mo sa amin? Nakasimangot na tanong ni Iris. Oo nga, Mami. Yung mga classmates namin with Daddy and Mommy sila. Dagdag pa ni Sam. Di ko tuloy maiwasang masaktan. Pakiramdam ko, kulang talaga ako para sa mga anak ko. Problema ba yan? Di isasama natin si Yaya at si Manang. Ang family naman hindi lang Mami, Daddy at anak eh. Lahat ng tao na mahal mo. Family din ang tawag dun. Understand, my little angels? Tumango naman sila at sabay yakap sa akin. Ang hirap nga talagang maging isang magulang. Tama yung mga madre na baka raw dumating ang araw na yung mga bata mismo ang magpaparamdam sa akin na kailangan nila ng ama. Sino po sila? Tanong ko sa lalaki may dalang kotse na nakaparada sa harap ng gate ng bahay. Inadala po ako ni Ma'am Victoria para ipasundo kayo. May important daw po siyang sasabihin sa'yo. Sagot ng lalaki. Napakunot noo tuloy ako. Kuya, sino pong Ma'am Victoria? Wala naman po yata akong kliyente na ganung pangalan. Nagtatakang sagot ko sa kanya. May iniabot naman siya sa akin na calling card kasama ang numero at address ng kumpanya nila. Halos malaglag ang mga pangako sa nabasa ko. Anong kailangan sa akin ng Reyna ng mga sisi? Kamakailan lang sa second, gayon naman ang nanay nila. Tawagan nyo na lang si Ma'am para makasigurado kayo. Kailangan niyo po talagang sumama sa amin, kung hindi mawawalan ako ng trabaho, Ma'am. At ang mahabagin kong puso umandar na naman. Kaya heto ako ngayon sa kotse at pupunta sa mansyon kuno ng mga chance. Hala, ano ba itong napasok ko? Ilang saglit lang ay napansin kong papasok kami sa isang napakagarang gate. Makalaglag pa nga ang kasosyalan ng lugar. Ilit kong ilit talaga ang nakatira. Akala ko wala nang mas gaganda pa sa Golden Gate na yun at mga landscapes, pero pagpasok ko sa mismong premise ng mansyon, ay parang hindi ako makahinga sa laki at gara ng lugar. Automatikong napabukas ang gate at dumiretso kami sa hilera ng mga magagarang sasakyan. Inilalayan ako ni Kuya na bumaba at iginiyak niya ako papasok sa magarang sala ng mga chance. Grabe ang bongga! Parang ni katiting ng alikabok yata walang mahagilap ang mga mata ko sa sobrang kintab ng bawat sulok ng mansyon. Nakakapangliit ng sarili. Buti maayos ako ngayon at kahit papaano ay naka-corporate attire. Dahil kung hindi ay baka ni maid ay hindi ako mapagkamalan dito. Benga kaya ng mga maids nila. Ang gaganda pati. Yung driver ko kanina ang gwapo din. Welcome to our humble home, Miss Alison Ramirez. Muntik nga akong matumba sa kinatatayuan ko dahil sa pag-alingaw-ngaw ng boses na yun. Gulay, Nes! Humble home daw ito kulang na lang kaharian ito Napatingin ako sa magarang hagdan na aning ginto sa kinang at doon dahan-dahang bumaba ang reyna ng mga choice chance, si Miss Victoria. Sa magazine at TV ko lang siya madalas nakikita at talaga namang ang ganda-ganda niya. Kahit 50 anyos na ito, di ko akalaing mas nakaka-intimidate pala ang ganda nito sa personal. Tuloy na siyang nakababa sa stairs at parang rumarampang patungo sa akin. Di ko alam ang gagawin ko. Napabaw tuloy ako. Magandang araw po sa inyo, Miss Victoria. Naging ganyan na lang ang pagbati ko at kulang na lang ipalakpakan ko ang sarili ko dahil sa hindi ako nautal. Narinig ko naman ang maganda niyang tawa. Hala! Ang daya! Maganda na nga't mayaman, pati ba naman ang tawa maganda rin? Ano na lang ang natira sa amin na simpleng mamamayan? Teka, may nakakahiya ba akong ginawa at napatawa siya? Oh, iha! Koreana ka pala. Aniya kaya napatayo ako ng tuwid, saka umiling at awkward na ngumiti.
Dahil ba yun sa pagbaw ko? Miss Victoria, hindi po. Natripan ko lang po magbaw tsaka adik lang sa mga Korean novela. Nothing more, nothing less. Dire-diretso kong sagot sa kanya. At muli siyang napatawa. My son must be right. You're really adorable. I like you. Biglang aniya. Nakapagpalaki ng mga mata ko. Ho? Naku po ma'am, 32-year-old virgin po ako pero hindi po ako pumapatol sa kapwa babae. Sorry po miss, iba na lang po ang i-like nyo. Napapailing na sagot ko na nakaani ng malakas na tawanan. Hala, may sinabi ba akong mali? Yung mga guards as maid, pigil sa pagtawa pati si Miss Victoria tumawa rin. Pero ang kilaglag ng pangako ay ang apat na kalalakihang nakatayo sa likod ni Miss Victoria. Natulala na lang ako sa mga tao sa harap ko. Hanip, parang sila family picture na todo ang pagkaka-edit pero ang pinagkaiba, totoo sila at di lang simpleng larawan. Nakahilera lang sa likod ni Miss Victoria yung mga lalaki. Hey Ali, sabi ko sa'yo magkikita tayo ulit eh. Nakangisi si Second. Grabe tong lalaking to, nakakainis. Kuya, is she your unforgettable ex? Tanong ng nasa likod niya. Kung di ako nagkakamali ay siya yung bunso na si Third. Bigla akong nahiya sa tanong ng bunso kaya napailing ako. Hindi ako yun. Ewan ko nga ba bakit ako nandito eh. Sagot ko sa kanya. Baka naman hindi ikaw yung ex. Kasi kayo na ulit. Ngingiti-ngiti namang sabad ng lalaki sa kanan ni Second. Siya ang panganay na si First. Ay, hindi nga. Depensa sabay ira. Narinig ko na naman ang pagtawa ng mag-asawa. So, ikaw pala ang nakahuli sa pusong bato ni Second doon. Halika iha, maupo tayo. May mahalaga kaming sasabihin sa'yo. Pag-anyaya sa akin ng ama nilang si Last. Hindi ba ang bebenga ng mga pangalan? Victoria, Choice, Last, Chance. Children, first choice, chance. Second choice, chance. Third choice, chance. Saan ka pa? Naupo kaming lahat sa pakalambot-lambot nilang sofa sa sala. Napapaligiran din kami ng maids as guards. Nasa harap ko sina Mr. and Mrs. Choice Chance. At ang mga anak nila pwera na lang kay Second na pilit akong tinabihan. Ang epal talaga. You look good together. Komento ni Miss Victoria habang nakatingin sa aming dalawa ni Second. Napangiwi naman ako sa kay umirap ako kay Second na ngingiti-ngiti. Rinig mo yon, Ali? My mom likes you for me. Pang-asal sa akin ni Second. You look good together. Ang sabi niya, hindi I like you for my son. Huwag kang assuming. Pambabara ko sa kanya na nakaanin naman ang tawa lalo na sa mga kapatid niya. Ang hard mo sa akin. Kunti na lang iisipin kong hindi ka pa nakaka-move on sa breakup natin. At kaya wala ka pang asawa kasi inaantay mo ko. Tama no? Pangungulit niya, sabay lapit pa sa mukha niya sa akin. Pilit ko naman siyang itinatulak palayo. Wag kang feeling. Choice ko maging single, wag ka. Singhal ko sa kanya habang pinipilit pa rin siyang tinutulak. Hindi mo siya nahihiya sa pinaggagawa niya. Nasa harap kaya namin mismo ang mga magulang niya. Kung choice mo na magpaka-single, then I'm giving you second chance to think about it. Nandito lang ako. Ngingising-ngising, pagpupumilit niya habang inilalapit ang mukha niya sa akin. Kaya nang hindi ko na kinaya, lumipat ako ng upuan sa tabi ni First. Sorry Second, sa akin siya pumunta. First must always be the first choice. Proud bang ani First sabay akbay sa akin. Shutay, nakadrugs bang pamilya nila? Oy,
First ako ang nauna dyan, walang talo-talo. Seryoso naman ani second habang nakatitig kay first na ani mo'y nanalo sa loto sa sobrang saya. Ang gwapo niya. Pilit ko na laang tinanggal ang pagkakaakbay niya sa akin. Ate, sa akin ka na lang. Ani third, sabay hilas sa akin kaya napaupo ako sa tabi niya. Hey! Stop that! Hindi stuffed toy si Ali. Para kayong mga bata. Saway sa kanila ni Miss Victoria. Sakalang tumigil ang tatlo sa pagpapayabangan at napasandal na lang ako sa sofa. Napagod ako sa kakulitan nila. Para tuloy ako nakikipaglaro sa big versions ni na Iris at Sam. Ano nga po pala ang sasabihin niyo sa akin? Paghahapon na rin kasi. Kailangan ko pang sunduin ng mga anak ko. Diretso kong tanong para na rin matapos ang kalokohang ito dahil nakaka-stress kasi itong mga anak nila. About your daughters. Biglang kumabog ang puso ko dahil sa kaba ng dahil sa tone ng pananalita niya. Pero hindi ko inaasahan ng sunod niyang sinabi. Iris and Sam, they are our real granddaughters.